Kabanata 561. Lolita, sabi ni Gerald na hindi niya mapigil ang ngumiti. Trituhin niya ang batang babae tulad ng isang nakababatang kapatid na babae. Si Lolita ay lumaki kasama sina Gerald at Zeno. Medyo may kaugnayan din siya sa pamilya ni Zeno. Hindi tulad nina Gerald at Zeno, si Lolita ay nagkaroon ng magandang karanasan sa pamilya. Ang kanyang pamilya ay nagmamay-ari ng isang tindahan sa bayan na nagdadalubhasa sa paggawa ng mga cake at merienda. Dahil dito, siya ay karaniwang nakatira sa bayan na bihirang umuwi. Dahil sina Gerald at Zeno ay mga pauper pa rin na hindi nakakabayad ng anumang magagandang damit noon, bihirang maglaro si Lolita sa kanilang dalawa. Hindi rin siya masyadong nakipag-usap sa kanila, kahit na lahat sila ay mga kamag-aral mula sa parehong elementarya. Sa madaling sabi, wala masyadong pakikipag-ugnayan sa pagitan ng dalawang lalaki. At siya, masasabi ng isa na ito ay katulad sa relasyon ni Gerald kay Queenie. Gayunpaman, hindi tulad ni Queenie, nagsimula silang makipag-ugnay at bumuo ng isang pagkakaibigan huli sa junior high school. Sa kanilang una at ikalawang baitang, nagkataong nagpatuloy si Lolita na ibahagi ang parehong klase kina Gerald at Zeno. Kahit na, noon, ang parehong mga partido ay bihirang nakikipag-ugnayan pa rin. Ang mga bagay ay nagbago, gayunpaman, noong sila ay nasa kanilang ikatlong baitang. Nakipag-away si Lolita sa ibang babae noon, at napakalaking ito. Pagkatapos ng pag-aaral sa araw na iyon, ang pag-uwi ni Lolita sa bahay ay hinarang ng maraming mga ruffian mula sa parehong marka. Iniutos sa kanila ng dalaga na bigyan ng gulo si Lolita upang turuan siya ng aralin. Gayunpaman, nakita nina Gerald at Zeno kung ano ang kanilang kalagayan, at inakay nila si Lolita palayo sa kanila. Bagaman si Gerald ay wala pang tao noon, sikat si Zeno sa mga laban sa paaralan. Nang makita siya ng pangkat ng mga ruffian, hindi sila naglakas-loob na gumawa ng anuman sa trio. Sa madaling sabi, nailigtas nila si Lolita mula sa isang mundo ng gulo sa araw na iyon. Mula sa araw na iyon, tinatreto ng mabuti ni Lolita sina Gerald at Zeno, at naging magkaibigan sila ng ganoon. Palagi siyang palihim na bibili ng sigarilyo para kay Zeno. Para naman kay Gerald, dadalan siya nito ng mga cake at pastry. Nang umabot sila sa edad ng high school, nalaman ni Lolita na siya ay napasok sa third high school. Ito ay itinuturing na pinakapangit na high school sa lalawigan. Dahil wala sa kanila ang mayroong mga cellphone noong sila ay nasa high school, hindi nila mapanatili ang patuloy na pakikipag-ugnay sa bawat isa. Makakakuha lamang sila ng pagkakataong magkasama at makapag-chat tuwing bagong taon. Kailan ka bumalik? Bakit hindi mo ako pinadalhan ng isang text, message o kung ano? Reklamo ni Lolita. Ngayon lang ako nakabalik. Naglibot-libot ako sa bayan at lalawigan. Sa totoo lang, hihilingin ko lang kay Zeno para sa iyong numero ng telepono. Sagot ni Gerald habang nakangiti. Hindi rin siya nagsisinungaling tungkol doon. Pagkatapos ng lahat, pinaplano niyang yayain siya upang ipagdiwang din ang kanyang kaarawan. Manalo ka, kaya't hindi mo pa nakakalimutan ang tungkol sa akin. Nga pala, hindi ka ba napapanahon sa mga mensahe sa aming junior high school class group na chat? Sa totoo lang, teka, sa tingin ko, wala ka dito. Ngunit alinman sa paraan, kaarawan ni Chase ngayon. Sinabi niya na gusto niya ang lahat ng aming mga dating kaklase na magsama-sama dahil sa matagal na kaming hindi nagkikita. Panipi, dahil maghohost pa rin siya ng pagdiriwang ng kaarawan. Nagpasya siyang gawin itong isang pagtitipon sa klase na pumatay din ng 2 ibon gamit ang isang bato. Kahit na ang aming guro sa klase sa junior high school at guro sa Ingles ay dadalo din ngayon. Sasama ka ba sa amin? Tanong ni Lolita. Ginoo, dadalo rin si Wise. Hindi na ba siya nagretiro ngayong taon? Tanong ni Gerald habang sinusubukan nitong gunitain kung sino si Chase. Bagaman nagkakaproblema siya sa pag-alala kung sino ang kaklase, madaling maalala ni Gerald ang kanyang guro sa klase, si G. Carson Wise. Sa katunayan, ang memorya ng kanyang guro ay napakalinaw. Si G. Wise ay naging isang partikular na mabait na guro na nagturo
sa kanya ng Weston na dialekto. Noon, napakahirap ng oras ni Gerald sa bahay at hindi niya kayang magbayad para sa kanyang sariling mga aklat. Palaging nandoon si G. Wise upang tulungan siya, kahit na magbayad para sa aklat ni Gerald gamit ang kanyang sariling pera. Naalala pa rin ni Gerald ang mga eksenang iyon ng malinaw sa kanyang isipan. Sa kanyang unang 2 taon sa unibersidad, si Gerald ay mamumuhay ng matipid na pamumuhay upang makatipid siya ng kaunting pera. Kapag siya ay bumalik sa kanyang bayan para sa bagong taon, hindi alintana kung gaano ito kamahal, palagi siyang magdadala ng ilang mga regalo sa tuwing bibisita siya kay G. Wise. Sa nagdaang 2 taon, gayunpaman, nahirapan si Gerald na kahit na magbayad para sa kanyang sariling bayad sa pagtuturo. Nasa isang mahirap na estado siya noon na hindi man lang niya mabisite si G. Wise. Narinig ko na si G. Wise ay nagkasakit ng kritikal noong nakaraang taon. Ayos lang ba siya ngayon? Tanong ni Gerald. Nakuha niya mula doon matagal na. Paano pa siya maaaring pumayag na dumalo sa pagdiriwang ng kaarawan ni Chase ngayon? Panipi, sa totoo lang, tigilan mo na ang pagtatanong ng maraming tanong. Maaari mong tanungin siya ng personal kapag nakasalubong mo siya ng harapan sa paglaon. Palagi kang nag-iisip ng matindi sa iyo at kay Zeno, kahit mula pa noon. Tiyak na masisiyahan siya na makita ka ngayon. Bagaman nag-ayos kami upang magtipon ng 8:00, maaari mong pusta na si G. Wise ay tiyak na darating ng mas maaga kaysa doon lamang upang mas makachat siya sa amin. Masarap pakinggan iyan. Gayunpaman, sa palagay ko hindi ako makakasali sa pagtitipon, sabi ni Gerald na medyo nahihiya. Kabanata 562. Oh, busy ka ba o ano? Oh, huwag mag-alala, ito ang magiging tretuhin ni Chase ngayon. Kahit na kailangan nating bayaran ang aming sariling mga bayarin, susuportahan kita, tama? Sabi ni Lolita, habang inaako ang mga alalahanin ni Gerald. Naturally, hindi ito tungkol sa mga isyo sa pera. Kaya lang, kinailangan pa ni Gerald na ipagdiwang ang kanyang sariling kaarawan ngayon. Kahit na tinanggihan ni Gerald ang kanyang paanyaya, hindi na mahalaga iyon kay Lolita. Gayunpaman, dahil alam na niya ngayon, nadadalo rin si G. Wise, hindi niya maiwasang maramdaman na pababayaan niya ang dating guro kung hindi siya sumali sa pagtitipon. Hindi ito tungkol sa pera. Sa buong katapatan, orihinal. Kung pinaplano na yayain ka na ipagdiwang ang aking kaarawan, kasama ko ngayon. Ngunit dahil nabanggit mo si G. Wise, paano? Ito, sasabay na lang ako sa iyo upang magkaroon ng maikling chat sa kanya. Pagkatapos nito, babalik ako at babalik sa aking sariling pagdiriwang. Sagot ni Gerald. Oh, birthday mo ngayon. Kaya nakakahiya ito. Sige, sa palagay, kung maganda ang tunog ng iyong plano, pupunta kami doon, makipag-chat kay G. Wise at sa natitirang mga kamag-aral. Pagkatapos ay sabay kaming aalis at ipagdiriwang ang iyong kaarawan. Kumusta naman si Zeno? Inimbitahan mo na ba siya? Panipi, tanong ni Lolita. Meron ako, ngunit sinabi niya sa akin na sa hapon lamang siya makakalapit. Ang kanyang negosyo ay bago pa rin kung tutusin, at wala pa siyang oras upang kumuha ng mas maraming empleyado. Napakaraming bagay ang dapat niyang harapin. Panipi, ayos lang. At oo, talagang kahanga-hanga siya ngayon. Bagaman, minamaliit ng aking ama ang kanyang pamilya, personal niyang dinala ang ilang mga regalo sa kanila. Kahapon, sagot ni Lolita, bahagyang naiinggit. Pasimpleng tumanggaw si Gerald nang hindi na idagdag doon. Sa oras na naisapinal ang kanilang mga plano, malapit na 8:00. Pareho silang sumugod sa itinalagang restaurant sa bayan. Dahil si Gerald ay nanirahan sa pangunahing baryo, ang pangunahing kalye. Sa bayan ay nasa maigsing distansya lamang. Samantala, marami sa kanilang mga dating kaklase sa junior ay nasa entrada na ng restaurant. Lahat sila ay natipon habang nagkukwentuhan sa kanilang sarili. Kung sabagay, hindi ba ito ang layunin ng lahat ng pagsasama-sama ng klase? Ang mga pagpupulong tulad nito ay palaging magiging napakamasarap. Ang mga nilalaman ng kanilang mga pag-uusap na karamihan ay tumutukoy sa kanilang kasalukuyang quote sa katayuan pati na rin
Ang sapat na paggunita ng kanilang mga nakabahaging nakaraan. Tingnan mo dyan, andito na si Lolita, sabi ng ilang kaklase, habang nakaturo sa kanya at kay Gerald. Ha, Gerald yan diba? Well the asterisk man, hindi ko inakalang nandito, siya ngayon, panipi, hahaha, alam ko diba akala ko na wala na siya sa balat ng lupa. Walang inaasahan na makakakita sa kanya dito ngayon. Panipi, alam mo, may narinig akong balita na si Gerald ay namuhay ng malungkot na buhay sa unibersidad. Nahihirapan pa siyang magbayad para sa kanyang sariling bayad sa pagtuturo. Isa pa sa aking kaibigan ang nagsabi sa akin na nang siya ay kumakain kasama ng kanyang sariling kaibigan sa Mayberry City, nakita niya si Gerald na naghuhugas ng pinggan sa kusina. Masyadong nakakahiya para sa kanya na umakyat pa kay Gerald at kamustahin. Panipi, hey, palagi siyang naging mahirap pagkatapos ng lahat. Wala siyang pagpipilian kundi ang kumuha ng anumang mga trabaho na mahahanap niya. Panipi, nang makita ng lahat si Gerald, agad siyang naging pangunahing paksa ng kanilang pag-uusap at simpleng nagtawanan sila. Sa loob ng pangkat, malinaw na namumukod tangi ang isa sa mga batang babae sa iba pang mga kamag-aral dahil sa kanyang natitirang ugali. Nakikipag-chat lang siya sa kanyang mga kaibigan. Nang marinig niya ang pagbanggit ng pangalan ni Gerald, nakaramdam kaagad siya ng gansa sa kanyang balat habang namula. At nilingon si Gerald na naglalakad pa rin. Hehe, dati nakarelasyon mo si Gerald, di ba Sherry? Huwag mo ring subukang tanggihan na pareho kayong dating. Sinabi ng isa sa mga batang babae habang tinatakpan niya ng kamay ang kanyang bibig, sinusubukang hindi tumawa. Huwag kang mag-spouting nonsense. Kailan ba tayo naging sa isang relasyon? Sagot ni Sherry habang ang pisngi ay naging pula ng kamatis. Pareho kayong dalawa na talagang nasa isang relasyon. Naalala ko pa ang pagpapalitan mo ng sulat sa kanya. Napakalapit mo dati kay Gerald. Idinagdag ang parehong batang babae mula sa dati. Hindi iyan totoo, sagot ni Sherry sa mas malambing na tono. Sherry, hindi mo ba naaalala kung bakit binugbog ni Zino ang isang tao? Hehe, gayunpaman, kalimutan natin ang tungkol doon. Iba na lang ang pag-usapan natin. Panipi, napagtanto na halos natapakan niya ang isang landmine, mabilis na sinubukan ng batang babae na baguhin ang paksa habang inilalabas niya ang kanyang dila sa labas ng awkward. Nga pala, nakikita mo pa rin ba ang lalaking nagtangkang bugbugin? Si Gerald noon, tanong ng ibang babae. Matagal na kaming tumigil sa pagkikita. Sagot ni Sherry habang namumula. Pagkasabi nun, lumingon ulit siya kay Gerald. Hindi niya siya nakilala sa nakaraang 6 na taon. Kabanata 563. Nang si Gerald ay sa wakas ay malapit na, nagsimula siyang batiin ang mga kamag-aral na lumapit upang kamustahin siya. Nakita niya rin si Sherry, at hindi mapigilan ni Gerald na makaramdam din ng bahagyang hiya. Kung tutuusin, kapwa sila nag-date dati sa nakaraan. Bagaman hindi talaga sila tunay na nag-date, ang ugnayan na ibinahagi nila noon ay sapat na katulad sa pakikipag-date. Sa madaling sabi, naging isang hindi siguradong relasyon. Si Sherry din ang naging dahilan kung bakit tinignan muna ni Yale ang bully ng paaralan si Gerald. Alam ng lahat ang sumunod na nangyari. Sa huli, nakasama ni Sherry si Yale. Kanina pa nagtaka si Gerald kung nandito rin siya sa pagtitipon. Ito ay magiging lubhang mahirap at nakakahiyang makilala siya. Ngayon, kung sa bagay, kinaiinisan siya nito. Galit na galit siya sa kanya. Bagaman nagawa na ni Zino at Gerald ang lahat dahil sa kanya. Nagpasya pa rin siyang makasama ang kanilang karibal. Nawala ang oportunidad ni Zino na ipagpatuloy ang pag-aaral. At lahat ito ay dahil sa kanya. Paano hindi ito maging mahirap para kay Gerald? Hindi man siya sigurado kung anong uri ng ugali ang dapat niyang ipakita sa kanya. Sa puntong ito, kahit na medyo malapit na sila sa isa't isa bago ang pangyayaring iyon, pareho silang ganap na tumigil sa pakikipag-usap sa isa't isa. Pagkatapos nito nangyari, dapat bang magsikap si Gerald na makaganti sa kanya? Matapos itong pag-isipan, napagtanto niya na ito ay kanyang sariling pagpipilian na makasama siya sa huli. Walang kinalaman iyon kay Gerald. Kung nais talaga niyang ayusin ang score, dapat niyang hanapin si
Yale. Pag-isipan niya, nagpa siya lamang siyang huwag pansinin siya. Hehe, medyo walang awa siya. Hindi man lang nag-abala si Gerald. Na lumapit at kamustahin ka talaga. Siya nga pala, Sherry, hindi ba? Parang may magandang ugali ngayon si Gerald. Ano pa, bihis na. Bihis siya ngayon. Sa totoo lang medyo gwapo siya. Sabi ng isa sa mga batang babae habang tumatawa. Natagpuan ni Sherry ang sarili na nag-aayos ng sariling buhok. Hindi niya maiwasang makaramdam ng bahagyang hindi komportable. Nang may marinig siyang iba na pumupuri kay Gerald. Naramdaman na parang may isang taong nakalapag lamang ng isang mental sampal sa kanyang mukha. Kung sabagay, siya na ang nagtapon sa kanya. Kung totoong namumuhay siya ngayon, syempre hindi siya komportable. Guwapo siya. Casual na sagot ni Sherry. Hoy, narito ang aming guro sa klase at misyon. Sigaw ng isang boses. Sa sandaling iyon, isang kotse ang huminto sa pasukan ng restaurant. Pagbukas ng pinto sa likuran, isang matandang lalaki na nasa edad 10 ang lumabas. Si G. Wise sa laman. Ang nagmamaneho ay isang binibini na mukhang nasa edad 27. Parehas siyang mature, sexing, at maganda. Nagdadala ng napakahusay na ugali. Ang babaeng pinag-uusapan ay si Kristen Yang, ang kanilang matandang guro sa Ingles mula sa ikatlong baitang. Noong itinuro niya sa kanila, katatapos lang niya ng unibersidad sa edad na 22, siya ay isang kapalit na guro para sa klase ni Gerald. Dahil sa kanyang kagandahan at kabataan, madali siyang nakakasama sa kanyang mga estudyante. Gayunpaman, simpleng biglang tumingin sa kanya si Gerald. Wala siyang balak batiin siya. Nang makita niya si G. Wise subalit, agad siyang tumakbo upang tulungan siya palabas ng kotse. Gerald, ikaw, bakit hindi mo ako binisita sa nagdaang 2 taon? Panipi. Nang makita ni G. Wise si Gerald, ang mukha niyang kunot ay napuno agad ng galit. Habang nagsasalita siya ay nakahawak siya sa kamay ni Gerald na excited. Talagang inalagaan ni G. Wise ang kapwa Gerald at Zeno noong nakaraan at hindi kailanman kinalimutan ni Gerald ang lahat ng kabaitan na natanggap niya. Mabilis na ipinaliwanag ni Gerald kung bakit hindi pa siya bumibisita. Bakit ka nandito, Gerald? Tignan lang kita. Ano ang ginagawa mo kahit na ngayon? Bakit ba ang bihis mo? Sabi ni Kirsten habang sinasabay ang tingin kay Gerald. Siya ay may isang satirical expression sa kanyang mukha. Si Zeno ay minsan ay nagkaroon ng salungatan kay Kristen noong nakaraan. Mula pa noong araw na iyon, kinaiinisan niya pareho siya. At si Gerald, bagaman hindi direktang kasangkot dito si Gerald, ang kaibigan ng kaaway niya ay kaaway din niya. Sarili nitong kasalanan ang pagiging mabuting kaibigan niya kay Zeno. Noon, palagi niyang pinahihirapan ang mga bagay para sa kapwa. Zeno at Gerald na simpleng mga popper sa kanyang klase. Paano sila naglalakas laban sa kanya? Ito rin ang dahilan kung bakit hindi balak ni Gerald na batiin siya. Kanina, matapos marinig ang sinabi nito, simpleng tumingin siya sa kanya nang hindi nagsabi ng isa pang salita. Sinira ni G. Wise ang katahimikan sa pagsasabing, Gerald, ikaw ay nasa hustong gulang na ngayon kaya maaari kang uminom ng alak. Bakit hindi natin gamitin ang oportunidad na ito? Samahan mo ako, at uminom tayo. Panipi, Ginoo. Wise, teka, panipi. Kabanata 564. May sasabihin pa sana si Gerald ng isang bagay, agad siyang naputol ng ibang taong malakas na nagsasalita. Si Chase yun. Wow! Napakaraming mga kamag-aral natin ang naririto ngayon. Lahat kayo ay talagang binibigyan ako ng maraming mukha sa pagdalo. Nagawa ko na ang lahat ng kinakailangang kaayusan. Ngayon kaya bakit hindi ka muna pumasok bago magpatuloy sa pakikipag-chat? Panipi. Habang sinusuri niya ang karamihan ng tao, nakita niya sina G. Wise at Kristen. May ngiti sa labi, lumakad siya sa kanilang dalawa. Bago sinabi, Mr. Wise. Miss Yan, maligayang pagdating, pasok na. Tayo at may upuan muna. Nandito ka din Gerald. Kaya lang, kung gayon, sabay na tayong pumasok. Panipi, bahagyang nagulat si Chase nang makita si Gerald kaya't pasimpleng bati nito sa kanya. Hoy Sherry,
Halika dito. Hindi mo ba nakikita na nandito na ang guro namin sa klase? Tinawag si Chase nang makita siya. Sa sandaling tumayo siya sa tabi niya, agad na ikinulong ni Chase ang mga daliri niya sa mga daliri niya. Karamihan sa kanilang mga kamag-aral ay nagulat nang makita ito. At kasama rito si Gerald. Si Sherry ay tila nasa isang relasyon kay Chase. Alam agad ni Gerald na mas magiging awkward lang ito habang tumatagal siya sa pagtitipon. Gayunpaman, hindi siya maaaring umalis lang ngayon dahil nakahawak pa rin sa kamay niya si G. Wise, maaari ko bang sabihin kay G? Wise ang tungkol dito noon, naisip ni Gerald sa sarili. Kapag nakapasok na ang lahat sa silid, nagpatuloy ang pakikipag-usap ng mga kaklase sa kanilang sarili. Ang karaniwang paksa na ibinahagi ng karamihan sa mga pag-uusap ay tungkol sa kasalukuyang sitwasyon ng mga mag-aaral. Si Chase ay natural na parang ang pinakamahusay na gumagawa. Kung sabagay, nagsimula na siyang magtrabaho bago pa siya magtapos ng high school. Nalaman niya ang tungkol sa mga pagpasok ng malalaking truck mula sa kanyang tiyuhin. Ginamit ni Chase ang kayamanan ng kanyang pamilya upang bumili ng kanyang sarili ng dalawang malalaking truck. Ngayon, nagsimula na siya sa sarili niyang maliit na kumpanya ng logistics. Kung ihahambing sa natitirang mga kasamahan niya sa lalawigan, siya ay talagang napakahusay. Hindi nakapagtataka kung bakit pinili ni Sherry na makasama si Chase. Hey, anong pagpapala kay Sherry na makasama si Chase ngayon? Dapat ay nasisiyahan siya sa buhay ng isang lady boss ngayon. Hahaha, panipi, alam ko diba, napakaganda niya, sa palagay ko kaya siya. Napakaswerte, panipi, maraming mga kaklase ang pinag-uusapan tungkol sa kanya. Nga pala, Gerald, anong ginagawa mo ngayon? Tanong ni Chase sa labas ng asol. Bagaman pareho sina Chase at Gerald ay walang maraming kapansin-pansin na pakikipag-ugnayan noong junior high, alam ni Chase ang nakaraan ni Gerald kasama si Sherry. Likas sa isang kasintahan na ipahayag ang puot sa dating kasintahan. At ito mismo ang nararamdaman ni Chase sa sandaling iyon. Ano pa, mas bihis pa si Gerald kaysa sa kanya. Nakikita kung gaano kagaling magbihis si Gerald ay ginawang pagtatanong ni Chase. Nakatingin din si G. Wise kay Gerald. Gumagawa lang ako ng sarili kong negosyo, sagot ni Gerald. Hahaha. Oh Diyos, talagang nagsimula si Gerald ng sarili niyang negosyo. Panipi, sa sandaling iyon, agad na tumawa ang ilang babaeng kaklase. Anong uri ng negosyo ang iyong pinapatakbo? Nagbebenta ba kayo ng medyas sa night market? Panipi, hahaha, talagang ngayon, nagsisimula ka lang ba sa isang negosyo? Dahil lahat ay gumagawa ng pareho. Gerald, hindi tulad ng sinusubukan naming ibagsak ka, ngunit dapat kang maging mas may kamalayan sa iyong sarili. Hindi ba mas madali para sa isang tulad mo na maghanap lang ng trabaho sa kung saan? Panipi, si Kristen ay ang nagtanong sa tanong na iyon. Pagkatapos ay, pinangutya niya bago idinagdag, hindi ako sumusubok na pumili ng buto sa iyo o kay Zino, ngunit kahit na pareho kayong talagang may magagaling na marka, kayo sa ilalim ng lipunan. Alam mo ba, kung bakit? Dahil pareho kayong walang koneksyon. Kulang ka pa rin ng maayos na background ng pamilya. Narinig ko na ang pag-aayos ng mga kotse ni Zino para sa mga tao ngayon, tama ba? Ano ang kinabukasan sa paggawa ng isang bagay na ganyan? Panipi, natapos niya ang kanyang pangungusap habang ngumiti siya ng mapanghamak. Hindi tama iyan, misyon. Sa kabaligtaran, mahusay na ang ginagawa ni Zino ngayon. Binuksan niya ang kanyang sariling malaking kumpanya ng kalakalan sa sasakyan, o hindi bababasa. Iyon ang narinig ko. Panipi, narinig ko ang parehong bagay. Napakaswerte niya talaga. Mula nang magdesisyon ang Dream Investment Group na manguhunan sa kanyang kumpanya. Panipi, nang marinig ito ni Kristen, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting pagkabigo. Ano ngayon? Hindi magtatagal bago magpasya ang mga taong iyon na bawiin ang kanilang kapital at pamumuhunan. Pagdating ng oras na iyon, babalik lang si Zino sa pag-aayos ng mga sasakyan. Noon, panipi, sige, tama na. Speaking of which, Chase, hindi mo ba sinabi kay Zino ang tungkol sa pagtitipon ngayon? Tinanong ni G. Wise,
nang mabilis na baguhin ang paksa, na nadama ang kakulaitan sa kapaligiran. Oh, hindi ako hindi. Hindi ko talaga siya nakikipag-ugnay sa kanya, sagot ni Chase habang inilapag ang kanyang teacup bago. Nginisyon, nakipag-ugnay talaga ako sa kanya. Gayun din, habang nasa iyo ang lahat ng iyong pansin, Chase. Sa totoo lang hindi lang ikaw ang nagdiriwang ng iyong kaarawan ngayon. Nagbabahagi ka ng parehong kaarawan sa isa pa naming mga kaklase. Sabi ng isa sa mga batang babae na wala sa asol. Kabanata 565. O, isa pang kaklase ay nagdiriwang din ng kanilang kaarawan. Ngayon din, tanong ni Chase habang nakangiti ito na may isang nakataas na kilay. Tama iyan, ngayon din ang kaarawan ni Kirk. Babalik kay Zeno, nang sinabi ko sa kanya ang tungkol sa pagdiriwang, sinabi sa akin ni Zeno na hindi siya malayang dumalo ngayon. Panipi, si Kirk ay isa pa sa kanilang mga kaklase sa junior high. Bagaman, siya ay isang matapat at prangka na tao, matalino sa akademiko. Palagi siyang nasa ilalim ng klase. Ang kanyang pamilya ay nagmamay-ari ng isang pabrika ng semento. At dahil napagtanto niya na hindi siya gupitan sa pag-aaral, kaagad siyang nagsimulang magtrabaho para sa kanyang pamilya. Pagka-graduate sa junior high school, nakatingin na ang lahat kay Kirk. Well the asterisk man, bakit hindi mo sinabi sa amin na iyong kaarawan? Ngayon din, Kirk, kaya nakakahiya ito, hahaha, sabi ni Chase, kaya kaarawan mo rin ngayon. Lahat, idagdag natin si Kirk sa WeChat upang mabigyan natin siya bawat isang pulang sobre para sa kanyang kaarawan. Panipi, narinig ang mungkahi mula sa isa sa kanilang mga kaklase, ang karamihan ay nagsaya bilang pagsang-ayon. Pasimpleng ngumiti si G. Wise bago sabihin, bakit hindi na kayo? Mga kabataan ang nagbibigay ng mga regalo bilang regalo sa kaarawan. Noong kaedad ko, kailangan kong maghanda ng sarili. Kung mga regalong ibibigay sa ibang tao. Ngayon na mayroon kaming WeChat, ang mga bagay ay naging mas maginhawa. Panipi, meron talaga sila, G. Wise. Maaari lamang kaming magpadala ng mga pulang sobra upang ayusin ang lahat. Mula sa kaarawan, hanggang sa mga pagdiriwang ng kasal. Sagot ng mga batang babae. Habang tumatawa, naidagdag na kita sa WeChat, Kirk. Tandaan na tanggapin ang pulang sobra. Panipi, sige, sige. Maraming salamat, lahat. Hindi ko talaga inaasahan na ang aking kaarawan ay magiging sa parehong araw ni Chase. Panipi, nakikita kung gaano kahusay ang pagtrato sa kanya ng lahat ng kanyang mga kamag-aral. Si Kirk ay labis na na-flatter. Paulit-ulit, siyang nagpapasalamat sa kanila. Anong pagkakataon, habang sina Kirk at Chase ay nagbabahagi ng parehong petsa ng kapanganakan, may ibang tao na rin. Nakalimutan mo na bang lahat kung sino pa ang nagdiriwang ng kanyang kaarawan sa parehong araw ni Chase noong junior high? Panipi, nagmamadaling sinabi ni Lolita nang makita niya ang lahat na nagpapadala ng pera kay Kirk para sa kanyang kaarawan. Sino? Wala talagang pumapasok sa isip ko. Panipi, ang ilan sa mga kamag-aral ay tila labis na nagtataka. Manalo ka, kung hindi mo talaga mahulaan, si Gerald yun. Ang kanyang kaarawan ay ngayon din. Palagi niyang ipinagdiriwang ang kanyang kaarawan sa parehong araw bilang Chase. 3 sa aming mga kamag-aral ay nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayon. Panipi, sabi ni Lolita, nako, kaya si Gerald. Tumango ang mga kaklase upang kilalanin na alam na nila. Gayunpaman, wala nang ibang nagsabi. Sa pagsasalita nito, Chase, narinig ko na magkakaroon ng ilang mga aktibidad sa Fuente mamaya sa hapon. Pumunta tayo doon at magsaya. Sinabi ng aking ama na talagang buhay na buhay doon. Panipi, masayang sabi ng isa sa mga batang babae upang masira ang katahimikan. Yun din ang narinig ko. Bakit hindi tayo lahat pumunta doon? Upang masiyahan sa ating sarili sa paglaon. Panipi, ang lahat ng tao doon ay tila sumasang-ayon sa mungkahi. Ayos lang ako sa ganon. Ilan ang mga kotse natin dito? Oh, at Miss, yan, dapat sumama ka rin sa amin mamaya sa hapon. Tingnan natin kung mayroon tayong sapat na puwang upang mag-carpool sa lahat upang makatipid sa pamasahe sa taxi. Mungkahi ni Chase. Matapos niyang sabihin iyon, isang headcount ang nagawa at
Mayroong sapat na mga kotse upang mapaunlakan ang lahat. Gayunpaman, sa paggawa ng isang pangalawang headcount, nalaman nila na ang isang labis na tao ay hindi makakasali sa carpool. Well, ang awkward naman nito. May natitirang isang tao at talagang hindi sulit ang pagrenta ng taxi para lamang sa isang solong tao. Panipi, sabi ng isa sa mga babae. Ang isa sa mga lalaki ay umubo bago sinabi, kung ganoon, hindi. Dapat sumali sa amin si Gerald. Mayroon pa siyang negosyong pinupuntahan, kaya kung sumama siya, pipigilan lang namin siya sa paggawa ng kanyang trabaho. Tumawa siya saka, tama iyan. Sa tingin ko hindi rin dapat sumama si Gerald. Hahaha, panipi, hindi naman ako pupunta. Lahat kayong pumupunta ay mayroong kasiyahan. Wise, ang tanging dahilan kung bakit ako napunta dito ngayon ay upang makilala kita. Orihinal na pinaplano kong imbitahan ka sa aking sariling kainan sa kaarawan ngayon, ngunit mukhang hindi maginhawa ang ideyang iyon ngayon. Sasalubungin kita sa susunod na 2 araw. Aalis muna ako para dumalo sa ilang mga bagay, sinabi ni Gerald habang ipinapaliwanag ang kanyang mga plano kay Wise. Mabuti naman noon, Gerald. Ituloy mo ngayon kung ikaw ay abala. Sinabi ni Wise na alam na lahat ay pinagtatawanan at banibiro. Si Gerald, may kamalayan siya na magpapatuloy lamang itong maging mas mahirap para kay Gerald habang tumatagal siya dito. AY566AY. Pagkatapos nito, tumingin si Gerald kay Lolita at tumango ito bago nagpaalam din kay Wise. Ano, aalis na talaga sila? Nagpunta lang ba talaga sila rito upang bisitahin si Wise? Napakalaking kalokohan. Paano naman tayo? Wala ba tayo? Bulalas ng ilan sa mga batang babae, kitang-kita na naguluhan. Tama di ba? Naghahawak ka ba ng sama ng loob sa amin dahil lamang sa hindi namin nais na maligayang kaarawan? Panipi, Gerald, prangka ako. Hindi sa hindi ko nais na batiin ka ng isang maligayang kaarawan sa pamamagitan ng line, ngunit talagang hindi ko nais ang iyong numero sa aking telepono sa unang lugar. Hahaha, panipi, man. Inihaw, panipi, kaagad pagkatapos nito, nagsimulang tumawa ang lahat. Ang pagtawa sa kanya ay tila ang kanilang paboritong form ng libangan. Kung tutuusin, nanahimik lang si Gerald. Alam niya na hindi mahirap gawin silang kumain ng kani-kanilang mga salita. Gayunpaman, nagpasya siyang maging mas malaking tao at umalis na lang kay Lolita. Ang pagkakaroon ng isang pangunahing reaksyon sa panunuya ng kanyang mga kamag-aral ay magiging maliit sa kanya pagkatapos ng lahat. Si Sherry naman ay umiling-iling habang pinapanood ang kanilang pag-alis. Sa buong pagtitipon, pinapanood niya si Gerald sa buong oras. Pakiramdam niya ay wala si Gerald kumpara kay Chase at natutuwa siya na hindi siya napunta sa kanya. Sa gayon ay nakagalit. Narinig mo ba ang sinabi nila? Kahit na si Mission ay nasa iyo pa rin. Kung hindi ako ganito kalapit sa kanila, sinisimulan ko ang isang laban para sa iyo. Half Lolita. Huwag sayangin ang iyong lakas sa kanila, sabi ni Gerald habang patuloy sa paghila ng kamay ni Lolita. Makalipas ang 20 minuto, pareho silang nakarating sa kanilang bayan. Kaya Gerald, ipinagdiriwang mo ba ang iyong kaarawan sa bahay? Gusto mo bang magluto ako para sa iyo? Para malaman mo, medyo magaling ako sa paggawa ng pansit, sabi ni Lolita. Tila nag-alala siya na shambles ang kumpiyansa sa sarili ngayon. Personal niyang sinisi ang sisi dahil siya ang nag-anyaya sa kanya sa pagtitipon. Pagkatapos ay nagpatuloy siya, kalimutan na lang natin sila. Sa totoo lang, dahil sa maayos na ginagawa ngayon ni Zeno, maaari kaming magtrabaho sa ilalim niya at magkasama. Tulad ng noong unang panahon. Panipi, katulad ng mga dating araw talaga. Nakangiting sagot ni Gerald. Gayunpaman, hindi ko ipinagdiriwang ang aking kaarawan sa bahay. Sa halip ay ipagdiriwang namin ito sa Fuente. Nag-book ako ng pwesto sa Sunny Springs. Panipi, ha, Sunny Springs. Nakakatawa talaga, Gerald. May nakalaan na sa buong lugar, at hindi lang ang hotel ang ibig kong sabihin. Sabi ni Lolita sa isang bahagyang gulat na iniisip lang ito. Paano mo nagawa pang magpareserba doon?
Sa totoo lang, hindi maintindihan ni Gerald kung bakit nakalaan din ni Zack ang buong lugar. Mula sa inaasahan ni Gerald, wala nang hihigit sa 30 taong dumadalo sa pagdiriwang ng kanyang kaarawan. Gayunpaman, maaaring maidagdag ni Zack ang ilan sa kanyang sariling mga plano, kaya't hindi siya tinanong ni Gerald tungkol dito. Nagbigay ng malumanay ng ngiti si Gerald bago sumagot ng, "Maiintindihan mo mamaya, ngayon na tayo, 8 na. Kailangan nating magmadali dahil may iba pa akong dapat kunin." Panipi, "Teka, nagseryoso ka, ngunit paano tayo makakarating doon? Medyo malayo si Fuente dito." Tanong ni Lolita habang nakakiling. Ang ulo, kakaiba ang pag-arte ni Gerald at ito ay lalong naguluhan. Si Lolita, sa pamamagitan ng kotse. Ang aming pagsakay ay nasa eskinita na. Doon, itataboy ko ito at pagkatapos ay maaari na nating kunin ang Winters, sabi ni Gerald habang niyugyug ang mga susi ng kotse niya bago makita. Nang makarating sila sa eskinita, si Lolita ay naiwan ng labis na pagkabigla nang makita ang kanilang pagsakay. Isang Audi A6. Kotse mo ba ito, Gerald? Tanong ni Lolita, na nakapirming sa lugar. Hindi. Ito ay isang kotse ng kumpanya. Makikita mo ang minahan sa hotel pagdating namin doon. Nakangiting sagot ni Gerald. Pagkatapos ay lumingon siya sa gulat na nagyayelong batang babae. Bago sinabi, "Halika ngayon." Pumasok habang binibigyan ko ng tawag si G. Winters. Panipi, AY567AY. Matapos kunin ang lahat, mayroong 4 na tao sa kotse habang papunta sila sa Fuente. Tumagal ng halos 20 minuto bago sila makarating sa Sunny Springs. Talagang hindi inaasahan ni Gerald na makakakita siya ng napakaraming tao. Ang mga mararangyang kotse ay patuloy na pumasok, sunod-sunod, at maraming mga lawin ang nagtipon sa pasukan ni Sunny Springs. Pagkatapos ng lahat, ito ang kanilang pangunahing pagkakataon upang kumita mula sa patuloy na lumalaking karamihan ng tao. Sa halip na isang pagdiriwang ng kaarawan, mukhang isang buong pagdiriwang. Napakasigla, napaisip si Gerald sa sarili. Ang isang pulang carpet ay inilatag mula sa pasukan hanggang sa hotel, at 12-12 ng mga empleyado ang nagmamadali sa paligid, abala sa pagtanggap sa anumang mga pinarangang panauhing nakikita nila. Kung hindi dahil kay Zack, talagang hindi naisip ni Gerald na mag-host ng isang bagay sa napakalaking sukat. Ni hindi nito naramdaman na ang kaganapan ay upang ipagdiwang ang kanyang kaarawan. Christ, maraming tao dito. Paano mo nagawa pang magpareserba? Gerald, imposibleng mag-isip pa ako. Tanong ni Lolita, sobrang puzzled pa rin. Tama siya, Sonny. Humanap lang tayo ng magandang munting kainan upang ipagdiwang. Mas mabuti pa, ang iyong mama ay maaaring magluto para sa amin. Napakasiksik lang dito at napakamahal ng pagkain. Bulalas ni G. Winters. Huwag mag-alala tungkol sa alinman sa mga iyon, dito pa rin tayo magdiriwang, sabi ni Gerald na may chuckle. Alam ni Gerald na wala nang metatago. Ang pagdiriwang ay ginawa para sa kanya, at siya lamang. Nang ipapaliwanag na ni Gerald ang kanyang sarili, lumapit sa kanila si Francis at ang ilan sa kanyang mga kaibigan. "Lolo, Lola, anong ginagawa mo dito?" Tanong ni Francis nang makita sila. Francis, hindi mo sinabi sa amin na darating ang iyong mga lolo't lola. Maaari nating sinabi sa mga empleyado na pasukin sila. Nakapasok lamang kami dahil sa aming pinuno din. Sabi ng isa niyang kaibigan. Umubo si Francis bago sabihin, tulad ng sinabi mo, narito lang kami dahil sa aming pinuno. Hindi tulad ng narito tayo para sa trabaho, ngunit maaari pa ba tayong humiling ng isang bagay tulad nito, dahil ang aking mga magulang ay hindi rin naimbitahan, kahit na sila ay maaari lamang tumambay sa paligid ng lugar na ito. Panipi, narito kami upang ipagdiwang ang kaarawan ni Gerald. Kung saan ang iyong mga magulang ngayon? Tinanong ni G. Winters habang nagpapaliwanag siya. Birthday ni Gerald. Tapos bakit lahat kayo nandito? Ang buong lugar na ito ay nakalaan, sabi ni Francis habang nakatingin kay Gerald.
Alam ni Francis kung gaano kabuti ang loob ng kanyang lolo't lola. Sa kanya, dinala ni Gerald ang dalawa na parehong halatang walang kabuluhan sa kabila ng lubos na pagkaalam na ang lugar ay lubos na nakalaan. Para bang nais lamang siyang mapahiya ni Gerald sa harap ng kanyang mga kasamahan. Tatay, nanay, ano ang magdadala sa inyong dalawa dito? Tanong ni boss, nasasalamin ang tono niya sa tono niya. Bigla na lamang, parang natipon ang buong pamilya upang makausap sila. Ang iba pang mga Winters ay dumalo sa kaganapan, alam na ito ay isang pagdiriwang para sa ilang makapangyarihang figure. Hindi lamang ang pagdiriwang ay nai-host sa magandang Sunny Springs. Maraming mga kilalang tao ang naimbitahan din. Ito ay isang pangunahing pagkakataon para sa kanila na magkaroon ng ilang kasiyahan. Bukod doon, ito rin ang perpektong pagkakataon para sa kanilang mapalawak ang kanilang network. Ito ang diwa kung bakit narito ang buong pamilya. Humph, bakit pa? Dinala sila ni Gerald dito. Gulat ni Francis, habang ipinapaliwanag ang sitwasyon sa natitirang pamilya. Ha, kung ano ang isang biro. Magkaroon ng isang magandang pagtingin sa paligid mo, tulad ng kung ang isang tulad mo ay maaaring ipagdiwang ang iyong kaarawan dito. Sabi ni Sandrila, habang chuckle, tumawid ang mga braso. Naisip niya na imposible para kay Gerald na magreserba ng isang table dito. Kung sabagay, kung talagang nagawa niya ito, nangangahulugan iyon na mas malakas pa siya kaysa sa kanyang sariling anak na babae. May ay walang paraan na maaaring maging totoo. Sa katunayan, naisip ko na makikita mo lang ang ilang kainan sa downtown upang ipagdiwang. Sino ang mag-aakalang pipante ka sa Fuente? Kung alam namin ang iyong mga plano, dadalhin namin ang nanay at tatay sa aming sarili. Sino sa tingin mo kahit sino ka? Panipi, idinagdag ang pangatlong hipag. Kabanata 568. Makontento ka na ngayon, kaarawan ni Gerald ngayon at sinabi niya nagagamot niya kami sa hapunan. Dahil lahat kayo ay tila wala nang mas mahusay na gawin, sama-sama nating ipagdiwang ang kanyang kaarawan. Ipakita sa amin sa restaurant, Gerald. Panipi, iminungkahi ni G. Winters. Ano, busy kami tatay. Alam mo, maghahapunan tayo kasama ang ilang mga kaibigan ni boss. Bakit hindi ka sumama sa amin? Tanong ng unang hipag. Humarap siya kay Francis bago sinabi, Fran, Jazz, pareho kayong makakatakbo ngayon. Hindi mo na kailangang mag-aksaya ng anumang oras dito, at tandaan na maging sa iyong pinakamahusay na pag-uugali pagdating ng iyong pinuno. Panipi, tumango agad si Francis at ang kanyang mga kasamahan. Alam nila kung gaano kahalaga ang kaganapan. Matapos masulyapan si Gerald, sa huling pagkakataon, umalis si Francis kasama ang kanyang mga kasamahan. Tungkol kay Queenie, tahimik na niyang pinagmamasdan si Gerald. Sa buong oras, kanina lang, binibiro ng lahat si Gerald. Ang ilan ay lantarang, ininsulto siya. Gayunpaman, mas alam ni Queenie dahil alam na niya na si Gerald ay may kaunting impluwensya sa akit. Noong araw, ibababa lang ng ulo ni Gerald ang kahihiyan. Ngayon, subalit, nakangiti siya sa buong oras. Paano siya nagtitiwala ngayon? Saan nagmula ang lahat ng kumpiyansang ito? Kudlit, maaari ba talagang maging isang malakas na figure si Gerald? Ngayon, ito ang mga kaisipang lumalangoy sa isipan ni Queenie. Talagang, hindi mapalagay si Queenie mula noong araw na huli niyang nakilala si Gerald. Hindi niya lang mailagay ang daliri niya sa kung bakit. Takot lamang siyang marinig ang tungkol sa Gerald, kaya't hindi niya sinabi sa kanyang mga magulang ang tungkol sa insidente. Gayunpaman, matapos marinig na sinabi ni Gerald na ipinagdiriwang niya ang kanyang kaarawan dito, lalo siyang lumalaki at nag-alala sa pangalawa. G. Winters, ikaw talaga, tinawag ang isang luma, husky na tinig mula sa likuran nila. Lumingon si Gerald upang tingnan kung sino ang nagsalita, at nakita niya ang isang matandang lalaki. Sa likuran niya, sinundan ang isang pamilya na may 4. Waxham, hindi ko akalain na makikita kita dito. Bulalas ni G. Winters na nasa sabik. Magalang din binati sila ng mga miyembro ng pamilya ni Waxham. Tulad ng pag-scan ni Gerald sa pamilya, nanlamig siya nang makita ang dalawang batang babae na nakatayo sa likuran ng mag-asawang
Nasa edad na, sila sina Michelle at Sabrina Waxham. So, paano nangyari ang blind date? Sinubukan kong tanungin si Elle, ngunit wala lang siyang sasabihin sa akin. Gusto ko lang malaman kung paano ito nagpunta. O Gerald, hindi ba ayon sa gusto mo ang mahal natin na si Elle? Panipi, Ty, tigilan mo na ang pag-uusap tungkol sa kanya. Siguro nag-back off lang siya dahil alam niyang mahirap siya na hindi ma-date ang mahal nating maliit na si Elle. Sabi ng ina ni Michelle. Hindi nila inaasahan ang matandang lalaki na magtanong tungkol sa blind date mula mismo sa paniki. Bagaman sa totoo lang, ano pa ang tinanong tungkol doon? Tinanggihan na siya nito bago pa man sila magkita. Naisip ba talaga ng matanda na walang magpapakasal sa kanyang apo? Si G. Winters ay nagubo bago sinabi, "Well, Waxham, narito si Gerald." Pareho rin akong naguguluhan sa nangyari din sa araw na iyon. Panipi, ano, siya si Gerald, bully ng nanay ni Michelle. Napahiya na siya, ngayon upang makapagsalita ng ibang salita. Paimple pa siyang nagbigay ng mga pagsilip kay Gerald. Si Sabrina naman, agad na nagsimulang tumalon sa tuwa. Gerald, nagkita ulit tayo. Panipi, paimple na ngumiti sa kanya si Gerald. Si Michelle naman, ang awkward na umatras ng ilang hakbang. Malinaw na mas Jean Astoni. Gerald ang kanyang kapatid kaysa sa kanya. Ma, tatay, tignan mo dyan, hindi ba Gerald yun? Sigaw ng isang pambabae na boses. Isang batang babae ang tumuro kay Gerald at papalapit na siya sa kanila. Manalo ka, marahil ay narito lang siya upang tingnan kung ano ang pakikitungo sa karamihan ng tao. Sino ang nagmamalasakit kung pati si Gerald? Pagkutsa ng isang lalaking nasa edad na. Kabanata 569. Ito ay ang mga junks. Tuwang-tuwa si Willie sa kaganapan. Gayunpaman, pagkakita niya kay Gerald ay agad na nagdilim ang kanyang ekspresyon. Si Gerald mismo ang kinilabutan na makita din sila. Dati, babatiin pa rin niya sila dahil sa kagalang-galang. Gayunpaman, ang gayong kagandahang loob ay hindi na kinakailangan. O aking Diyos, tingnan mo. Maraming mga mamahaling kotse. Panipi, talaga, saan o Diyos, tama ka. Panipi, naririnig ang hiyawan mula sa loob ng karamihan habang dumadaan ang mga kotse. Tinitiyak ng karamihan ng tao na magkahiwalay na naaayon upang payagan ang mga kotse na dumaan. Habang ginagawa nila ito, hinanda ng mga empleyado ang kanilang sarili na tanggapin ang kanilang mga bagong panauhin. Isang mag-asawang nasa edad na ang lumabas mula sa unang sasakyan, magkahawak kamay. Isang maligayang pagdating sa G. Edwin at Ginang, Jennifer, Edwards. Pagkakita pa lang ng mga empleyado sa mag-asawa, lahat. Sila ay agad na yumuko. Oh my God, it's the Edwards. Si G. Edward ang nangungunang philanthropist sa Sunnydale. Dati siya rin ang pinakamayamang tao doon. Hindi ko inaasahan na pupunta siya dito. Panipi, alam ko di ba? Maagang nagretiro ang Edwards at naglalakbay sa buong mundo mula pa. Hindi ako makapaniwala na nandito talaga sila ngayon. Panipi, kahit na ang mga tauhan ng telebisyon ay may problema sa pagkuha sa kanila sa tape. Ang bawat isa ay nagtsismisan o kumukuha ng mga larawan ni G. Edward at ng kanyang asawa na gumagamit ng kanilang mga telepono. Itay, Gramp, nakaka-excite ito, di ba? Si G. Edward ang dating mayaman sa Sunnydale. Paliwanag ni Francis at Jasper na smugly. Habang papalapit kina Gerald at sa kanyang grupo ng tatlo. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakita ni G. Winters ang tulad ng isang tanyag na figure na napakalapit. Hindi niya halos may tago ang kanyang pagkabigla at kaguluhan, at ganun din ang para sa Waxhams. Mula sa susunod na sasakyan, isa pang mag-asawa na nasa edad na ang lumabas at sa likuran nila, sumunod ang kanilang anak. Nako, si G. Novelzada ito. Nagmamay-ari siya ng ilang mga kumpanya ng pelikula kapwa sa Hong Kong at sa Mayberry. Panipi, ano ang nagdadala sa kanila dito? Oh, ito ay kapanapanabik na. Marahil ay nagpaplano silang magtayo ng isang kumpanya ng pelikula dito sa Fuente. Panipi, manalo ka. Alam mo, nagpaplano talaga sila sa pagbuo ng isang kumpanya ng pelikula dito.
Pinaplano nila ito noong nasa opisina. Ako, sinabi ni Francis na sabik habang naririnig ang pag-uusap. Mula sa nag-aakalang karamihan. Sa sandaling iyon, ang karamihan ng tao ay nagsimulang muling magyaya ng ligaw. Ang lahat ay nakatingin sa bagong panauhin na nakapasok lamang. Banal, si G. Stephen Russell yan. Siya ang pinakamayamang tao sa Mondale, Panipik. Ang mga tao sa karamihan ng tao ay lahat ay nakatingin sa kanya. Habang siya ay naglalakad, ano ang ginagawa ng lahat ng mga tanyag na tao dito, tatay? Ano ang okasyon? Tanong ni Leila, gulat pa rin. Dahil si Francis ay nagtatrabaho sa kumpanya, mayroon siyang ideya kung ano talaga ang nangyayari. Hey, sino pa ang makapangyarihang ito na mag-anyaya sa lahat ng taong ito? Tiyak na isang kaganapan ito para kay G. Crawford. Kahit na ang mga detalye kung gaano talaga siya kapangyarihang sa lugar na ito ay kasalukuyang hindi kilala, ligtas na sabihin na siguradong mayroon siyang network. Paliwanag ulit ni Francis na may sobrang smug na mukha. Ano, G. Crawford, kaya siya ang nagdiriwang ng kanyang kaarawan? Tanong ni Leila. Mabilis na nakuha ang impormasyon at nagsimulang kumalat na parang apoy sa mga nasa karamihan ng tao. Ang lahat ay bulalas. Ay, kaya nga. Kaarawan ni G. Crawford. Sino pa ang pupunta sa isang maliit na bayan tulad ng Fuente, Panipik? Speaking of which, bakit wala pang balita tungkol kay G. Crawford? Sa internet, tanong ng isang usyosong tao sa karamihan ng tao. Bakit pa? Gusto lang ni G. Crawford na mapanatili ang isang mababang profile. Panipik. Tama iyan. Ilang piling tao lamang sa mundo ang nakakaalam kung ano talaga ang hitsura ni G. Crawford? Panipik. Isang malakas na talakayan ang nagsimula na sa mga tao sa karamihan ng tao. Kaya talagang kaarawan ni G. Crawford ngayon. Tama ako. Kabanata 570. Noon nalaman ng natitirang Winters na ang pagdiriwang ay gaganapin para sa isang napakalakas na figure. Si Gerald naman ay pinipisil sa loob ng karamihan ng tao, medyo natigilan. Hindi niya inaasahan na lalabas si Zack sa pagdiriwang, o naisip niya na maraming mga tanyag na kilalang tao ang aanyayahan. Tinansya niya para sa 30 tao lamang ang lumahok sa karamihan, at malinaw na higit pa rito ang paraan. Teka, guys, tingnan mo, hindi ba iyan si G. Zibriel na mula sa Sunnydale, Panipik, OF*6, ito na. Kahit na nandito si G. Zibriel, Panipik, ang karamihan ng tao ay patuloy na nabigla ng pangunahing mga panauhin sa kaganapan. Sabihin mo nanay, pupunta ako sa pagkuha ng ilang mga larawan. Maaari ba kayong mag-ingat sa aking mga gamit? Okay guys, Tara, na, sabi ni Francis sa isang seryosong tono habang siya ay sumugod. Habang hawak ang kanyang kamera, sunod-sunod na nakakarating sa eksena ang mga kilalang tao. Walang makapagpigil sa karamihan. Si G. Winters mismo ay natuwa. Kung tutuusin, nakikita lang niya ang lahat ng mga taong ito sa telebisyon dati. Maraming mga sikat na artista at artista ang naruroon para sa pagdiriwang din. Sa sandaling iyon, maraming mga mamahaling kotse na pampalakasan ang dumating sa pasukan at palabas ng hagdanang. Maraming mayamang tagapagmana ng Mayberry. Oh God, maraming mga cute na lalaki. At lahat din sila ay mayamang tagapagmana. Humirit ng maraming babae. Iyon si Yol Holden, godbrother ni G. Crawford. Nakita ko ang mga larawan niya sa online. Kahit na medyo nasa gilid siya ng chub beer, nagagawa pa rin niyang hilahin ang hitsura. Ang cute niya, mahal na. Mahal ko siya, Panipik. At si Aiden Baker yan. Siya ang pinakamagandang hitsura sa kanilang lahat. Napakatangkad at gwapo niya. Alam mo, narinig kung kamukha niya si G. Crawford. Mamatay ako ng walang pagsisisi kung bibigyan niya ako ng isang maliit na halik. Panipik. Oh. At ang lalaking iyon doon ay, habang nagpapatuloy ang listahan, marami sa mga batang babae ang nagtipon sa harap, tinitiyak na makuna ng maraming mga larawan hanggat maaari. Sus, ang mga batang ito ay napakagwapo lang, at marungis na. Mayaman din. Ngayon, hindi talaga ako umaasa ng labis mula sa inyong mga batang babae, ngunit kung makahanap kayo ng kahit isang taong kasing ganda ng mga ito,
mas magiging prouder ako sa iyo. Bulalas ng ina ni Michelle. Malaki ang pag-asa niya para sa kanyang mga anak na babae. Kung maaari nilang matagumpay na mapang-asawa ang isa sa mga mayamang tagapagmana, ang kanyang buhay ay magiging mas mahusay. May mga kamay sa kanilang bulsa, dahan-daang naglakad sina Yoel at Aiden patungo sa pasukan. Dahil mayroon silang mga salaming pang-araw, ang patuloy na pag-flash mula sa mga kamera ay hindi sila inabala lahat. Sinabi sa kanila ng mga tagapag-ayos na kukuha sila ng litrato ng pangkat sa plaza. Habang nagpatuloy siya sa panunood ng mga empleyado na binati ang mga tanyag na figura, lalo lamang nag-inggit si Willie. Ang kanyang pisngi ay isang pulang-pula dahil sa lahat ng kanyang natigil. Nagalit, kita mo ang lalaking iyon. Kung hindi dahil sa kanya, ako ang tatanggap sa mga panauhin. Half Willie, berde may inggit. Ang mga may karanasan lamang na empleyado ang pinapayagan na pumasok sa gusali upang batiin ang mga tanyag na tao. Dahil sa karamihan lamang ng tao na panood ni Willie, kitang-kita kong bakit pakiramdam niya ay sobrang inis. Tingnan mo yan. Ang mga empleyado ng pang-akit ay nagdala ng kanilang mga pamilya at kamag-anak kasama nila. Bakit wala kaming isang tao na may ganitong mga benepisyo? Sabi ni Sandrila, bago bumantong hininga, ang kanyang mga salita ay napuno ng selos. Humarap siya kay Queenie bago sinabi, Sinta, gawin ang iyong makakaya at magsumikap ka, okay? Sa susunod ay siguradong may lalabas mo ako sa mga katulad na malalaking kaganapan. Panipi, kahit na tumanggaw si Queenie, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kalawakan. Ang kanyang isipan ay ganap na blanko. Hindi man niya sigurado kung ano ang mararamdaman tungkol sa isang malaking kaganapan. Siyempre ang sinumang may bait na tao ay nais na maglakad sa pulang carpet. Sino ang makakaayos para sa simpleng pagiging bahagi ng madla? Napaisip si Queenie sa sarili. Paumanhin, dumadaan. Napagpasyahan ni Gerald sa sandaling iyon na oras na para sa kanya na pumasok mismo sa gusali. Kung sa bagay, halos lahat ay dumating. Walang paraan upang masimulan nila ang pagdiriwang ng wala. Siya, habang iniisip niya ito, natapos na siyang itulak ng karamihan. F*** off. Itigil ang pagtulak sa amin, nakakatakot ka. Panipi, bakit ka nagmamadali? Panipi, ang maraming mga batang babae na natipon sa harap na hilera ay nagpalitan lipat ng kanilang mga mata kay Gerald, kitang-kita na naiinis. Hanggang dito na lang ang ating kwento. Huwag kalimutan mag-like, share and follow for more story ng Ang Lihim na Mayaman.